Spoiler warning! Ang susunod na eksena ay naglalaman ng kritikal na pangyayari. Sa sandaling nagsanib ang mga gods ng liwanag at dilim, iisa lang ang dahilan, may isang nilalang na hindi kayang harapin ng mag-isa ng alinmang panig. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang iglap ang bumago sa lahat. Isang napakabilis at napakatinding sword slash ang pinakawalan ni Muramasa, isang hiwang hamati sa katawan ni Ahura Mazda. At dito nagsisimula ang kontrobersya. Ang last panel, tahimik, pero mabigat, isang eksenang magkakaroon ng ibang kahulugan sa paglabas ng English translation. Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, Teren at simulan na natin. What's up mga Poops, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok spin-off, Apocalypse of the Gods Kabanata 21 Spoilers. Nag-umpisa ang spoiler sa gitna mismo ng digmaan ng mga Diyos. Walang pagpapakilala, walang mabagal na paglalatag. Liwanag at dilim agad ang sumabog sa harap natin. Ang kalangitan ay tila napupunit sa bawat banggaan ng kapangyarihan. Ang lupa ay nanginginig sa bawat pagbagsak ng banal na enerhiya. Sa isang panig, ang mga Diyos na kumakatawan sa kaayusan, paglikha, at pagprotekta sa pag-iral. Sa kabilang panig, ang mga Diyos ng kaguluhan, pagkawasak, at pagkabulok. Hindi ito simpleng laban. Isa itong banggaan ng mga prinsipyo. Isang walang katapusang argumento kung alin ang tunay na dapat maneg sa mundo. At ang pinakamalaking katotohanan, pareho silang naniniwalang sila ang tama. Ang liwanag ay nagsasabing kailangan ng batas at kadalisayan. Ang dilim ay nagsasabing ang pagkawasak ay bahagi ng natural na siklo. Dahil dito, ang digmaan ay naging eternal stalemate. Walang tunay na panalo, walang tunay na talo. Isang paulit-ulit na sagupaan na tila sumpang hindi matatapos. Hanggang sa may dumating na mas malaking banta. Isang nilalang na hindi kumakampi sa liwanag, at hindi rin basta bahagi ng kadiliman. Isang halimaw na kumakatawan sa mismong wakas. Hindi lamang pagkatalo ng isang panig ang dala nito, kundi ang tuluyang pagguho ng lahat. Sa presensya nito, nagbago ang ihip ng hangin. Sa unang pagkakataon, tumigil ang dalawang magkalaban. Hindi dahil pagod na sila, kundi dahil pareho nilang naunawaan, kapag nagpatuloy ang kanilang banggaan, pareho silang mawawala. At dito nangyari ang imposible. Ang dalawang magkasalungat na prinsipyo ay nagsanib. Hindi ito simbolo ng pagkakaibigan. Ito ay simbolo ng pangangailangan. Isang pagsuko ng identidad para lamang makaligtas ang pag-iral. Sa kanilang pagsasanib, nabuo ang kapangyarihang sapat upang talunin ang halimaw ng wakas. At natalo nga ito. Ngunit ang mas malaking pagbabago ay hindi ang pagkatalo ng halimaw, kundi ang isinilang mula sa pagsasanib. Isang Diyos na hindi nasaklaw ng good o evil. Hindi na siya basta liwanag. Hindi na rin siya dilim. Lumampas siya sa konsepto ng moralidad mismo. Isang transcendent God. Dito naging mas malamig ang kwento. Dahil kapag ang isang nilalang ay lumampas sa dualidad, nawawala ang limitasyon. Wala nang mali o sobra. Mayroon na lamang kung ano ang pinakadalisay ayon sa kanya. At iyon ang ginawa niya. Isa-isa niyang pinabagsak ang mga Diyos na dating kakampi. Hindi dahil galit siya. Hindi dahil may personal siyang puot. Kundi dahil sa kanyang pananaw, sila ay hindi na kailangan. Kung siya ang sukdulan, bakit pa mananatili ang mas mababa? Hindi ito galit. Ito ay absolutism. Isang purong paniniwalang ang kanyang pag-iral lamang ang tama. Doon natapos ang sinaunang digmaan. Hindi sa panalo ng liwanag. Hindi sa tagumpay ng dilim. Kundi sa pag-angat ng isang Diyos na mas mataas kaysa pareho. At pagkatapos ng lahat ng iyon, bumalik tayo sa arena. Inanunsyo ang simula ng laban. Ang Transcendent God ang unang gumalaw. Buong lakas agad. Walang pag-aalinlangan. Parang nais niyang ipakita na ang kanyang pag-angat sa dualidad ay patunay ng kanyang pagiging higit. Ang bawat galaw niya ay parang may bigat ng kasaysayan. Isang killing intent na hindi lamang naglalayong manalo, kundi magpatunay. Sa kanyang harapan naman, isang bagong Diyos pa lamang. Isang Diyos na hindi pa kasing tagal ng pag-iral ng kanyang kalaban. Isang Diyos na hindi pa nababalutan ng makapal na kasaysayan ng digmaan. Ngunit may hawak siyang espada, isang sandatang hindi simbolo ng kayabangan, kundi ng paghasa at direksyon. Dito napakalinaw ng kontrast. Sa isang panig, isang Diyos na lumampas sa moralidad at naniniwalang siya ang sukdulan. Sa kabilang panig, isang bagong Diyos, hindi pa batbat ng absolutong ideolohiya, ngunit may malinaw na layunin. Isang konsepto laban sa isang determinasyon. At sa loob ng isang iglap, isang sword slash, mabilis, malinis at eksakto. Walang mahabang palitan ng atake. Walang engranding pagpapakita ng kapangyarihan.
Isang slash lamang. At nahati sa dalawa ang Transcendent God. Doon tumigil ang arena. Ang mga nanonood ay tila hindi agad makapaniwala. Paano mahahati ang isang Diyos na lumampas sa good and evil? Paano matatalo ang isang nilalang na itinuturing ang sarili bilang sukdulan ng pag-iral? Ngunit ang resulta ay malinaw. Panalo ang bagong Diyos. At dito pumapasok ang pinakamahalagang analysis ng spoiler. Ang pagiging transcendent ay hindi garantiya ng pagiging untouchable. Ang pag-angat sa moralidad ay hindi nangangahulugang lampas ka na sa epekto ng iba. Dahil kahit lumampas ka sa mabuti at masama, kapag pinili mong umiral sa isang anyo, may posibilidad kang bumagsak. Ang bagong Diyos ay hindi nakatama ng pulidong sword slash dahil siya ang mas matanda. Hindi dahil mas marami siyang napatunayan sa kasaysayan. Nakatama siya ng malinis na sword slash dahil ang kanyang galaw ay mas malinaw, mas direkta at mas eksakto. Habang ang Transcendent God ay kumakatawan sa absolutong ideya, ang bagong Diyos ay kumakatawan sa evolution, sa kakayahang lumago at mag-adjust. Isang matalim na direksyon laban sa isang napakalaking konsepto. At nanalo ang mas malinaw na sword slash. Ang spoiler ng Kabanata 21 ay hindi lamang tungkol sa lakas. Ito ay tungkol sa pagbagsak ng absolutism. Isang paalala na kahit ang Diyos na lumampas sa dualidad, ay maaari pa ring bumagsak sa harap ng mas determinadong pag-iral. At kung ang isang Transcendent God ay kayang maputol ng isang bagong Diyos pa lamang, ano pa kaya ang mga susunod na babagsak? Sa mundong ito, hindi sapat ang maging hilig sa mabuti at masama. Kailangan mong harapin ang katotohanang may mas matalim kaysa sa iyong paniniwalang ikaw ang sukdulan. At minsan, isang sword slash lang ang pagitan ng pagiging Diyos, at pagiging talunan. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina Tataas ang bandera sa sigaw ng laban. Itaga mo sa bato, walang susukuan. Kahit na imposible, pag-asa'y lalaban. Sa bawat titig, apoy ay muling mapapasan. Sama-sama sa apoy, matibay ang ating